Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa tindi ng galit ni Doc Carlos, sino kaya ang mamamaalam? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Mas tumindi nga ang galit na nararamdaman nitong si Doc Carlos. Nagsisimula na din makarinig si Doc Carlos ng mga bulong galing sa isip niya. Nagkakatotoo na nga ang ginagawang pagpapanggap nitong si Doc Carlos, lalo nang malaman nito na ikakasal na ang pinakamamahal niyang si Lynette. Kaya naman umisip ng paraan si Doc Carlos para makalabas muli ng mental facility, para na din puntahan itong si Lynette at ang lahat ng mahal sa buhay ni Lynette, para siguraduhin na walang magiging masaya sa kanilang lahat. Lingid sa kaalaman ng lahat na may paparating na delubyong dala si Doc Carlos, pati na din itong si Morgana. Nagsanib puwersa ang dalawa nang sa ganon ay walang maging masaya sa araw mismo ng kasal ni Lynette at RJ. Natatakot naman si Zoe sa maaaring mangyari sa kanila, dahil kahit na nga binalaan na ang lahat na nakatakas ng mental facility si Doc Carlos, ay desidido pa din sila na matuloy ang kasalang RJ at Lynette. Napagdesisyonan nila na ituloy ang kasal at mag-ingat na lang sila kay Doc Carlos kung sakasakali man na dumating ito sa simbahan para manggulo sa kanilang lahat. Habang nag-aantay sa loob ng simbahan sila RJ, kabadong-kabado si RJ. Dahil ilang minuto na ang nakalipas, wala pa ding Lynette na dumating sa simbahan. Nangangamba si RJ na baka kung ano na ang nangyari kay Lynette. Ngunit nagsabi naman si Josa na malapit naman na siguro sa simbahan si Lynette, dahil kakatapos lang ng pag-uusap ni Josa at ni Lynette, at ang sabi daw ay nasiraan lang ang sasakyan ni Lynette, kaya medyo madedelay lang daw ang pagdating ni Lynette. Pero sinigurado ni Josa na darating si Lynette at matutuloy ang kasalang RJ at Lynette. Nag-antay sila ng mga ilang minuto. Maya-maya, biglang sumenyas ang organizer na dumating na ang bridal car ni Lynette. Masayang sinalubong ng lahat ang bridal car na dumating. Excited na silang makita ang itsura ni Lynette nang nakasuot muli ng pangkasal at ikakasal na sa taong totoong mahal niya. Maya-maya, pagbukas ng pinto ng sasakyan, hindi si Lynette ang nasa loob ng bridal car, kundi si Morgana. Nagimbal ang lahat nang makita na wala si Lynette at si Morgana lang ang dumating. Nagwika si Morgana, na-miss daw ba siya ng mga tao sa paligid niya. Kaya naman sa inis ni Josa ay tinanong niya si Morgana kung bakit siya ang nasa bridal car na dapat ay si Lynette. Ganon din si Chang Susan. Tinanong ni Chang Susan si Morgana kung nasaan si Lynette at kung ano ang ginawa ni Morgana kay Lynette. Pinagtatawanan ni Morgana sila Josa dahil halatang dismayado ang mga mukha nila nang makita si Morgana sa bridal car. Gumawa ng eksena si Morgana, kaya nilapitan na siya ni Giselle. Nagtanong si Giselle kung ano ang ginagawa ni Morgana sa kasal mismo nila RJ, samantalang hindi naman siya invited dito. Sumagot si Morgana na in-invite niya daw ang sarili niya, dahil excited na daw si Morgana sa lahat ng mangyayari ngayong araw. Sa likod ng simbahan, nakaabang na si Carlos na gagawin lahat ang plano niya. Sinimulan ng utusan ni Carlos ang kinuha niyang kasabwat para ilak ang buong pinto ng simbahan at siguraduhin na hindi sila makakalabas ng simbahan, dahil sisiguraduhin daw ni Carlos
na lahat ng mahal sa buhay ni Lynette ay mawawala na kapalit ng ginawa ni Lynette sa kanya. Sinisi ni Carlos si Lynette sa lahat ng ginagawa niya ngayon. Kasalanan daw ni Lynette kung bakit mamamatay lahat ng mahal niya sa buhay. Dahil kung hindi lang daw niya sinayang ang namamagitan sa kanilang dalawa ni Carlos, ay wala sanang mangyayaring masama sa lahat ng mahal sa buhay ni Lynette. Inantay ni Carlos ang lahat na makapasok sa loob ng simbahan. Nang sa ganon ay masabuyan na niya ng alkohol ang buong simbahan. Nang makapasok na silang lahat, dito na nilak ng kasabwat ni Carlos ang lahat ng pinto ng simbahan at nagsimula na silang sabuyan ang bawat parte ng simbahan para sigurado na mabilis kakalat ang apoy. Sa loob ng simbahan, gustong-gusto sanang lumabas ni Zoe, pero napansin ni Zoe na tila parang ayaw mabuksan ang pinto ng simbahan. Kaya sumigaw si Zoe. Nabuksan naman nila ang pinto ng simbahan. Napansin ni Zoe ang parang tubig na tumutulo sa sahig ng simbahan. Agad namang nagpakuha ng pamunas. Bago mapunas ang basa sa sahig, biglang kinabahan si Zoe. Naisip ni Zoe si Carlos. Inamoy ni Zoe ang basa sa sahig at naamoy ni Zoe na hindi tubig ang basang kumakalat sa pinto ng simbahan. Sinabi ni Zoe na isang alkohol ang kumakalat ngayon sa simbahan. Nataranta si Zoe sa maaaring mangyari sa kanilang lahat. Matutusta silang lahat kung sakaling madampian ng apoy ang alkohol. Naalala ni Zoe si Carlos. Doktor lang daw ang makakaisip na gamitin ang alkohol bilang pansunog sa isang bagay. Naisip ni Zoe na baka si Carlos ang nagtatangka sa buhay nilang lahat. Kaya nagpunta agad si Zoe kay RJ para sabihin ang natuklasan niya. Kabadong-kabado na ang lahat kung ano ang mangyayari sa kanila. Nilibot nila ang buong simbahan at napagtanto na sarado lahat ng pinto at lahat ng paligid nila ay basang-basa ng alkohol. Pinilit nilang buksan ang pinto ng simbahan. Nagbabaka sakali na makatakas at makaalis pa silang lahat ng buhay sa simbahan. Tumawag na din nga ng kapulisan si Doc Kim para siguradong marerescue nila ng buhay ang mga tao sa simbahan. Agad-agad sumugod ang mga pulis sa naturang lugar para iligtas lahat ng tao sa simbahan. Alalang-alala si Doc Kim sa magiging lagay ni Annalyn, pati na din ng mga tao sa simbahan. Sinubukan na halugugin ng mga kapulisan ang bawat sulok sa labas ng simbahan para makumpirma kung nakarating ba si Carlos sa kasal ni Lynette at RJ. Kailangan nilang matugi si Carlos dahil tumakas si Carlos sa mental facility. Sino ang mamamaalam? Sino ang magsasakripisyo para sa buhay ng bawat isa? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!